Bumalik sa alaala ni Jeho ang isang bahagi ng kanyang nakaraan. Nakahiga siya noon sa malamig na lupa, halos wala sa ulirat, tila nalulunod sa dilim ng kawalan ng malay. Unti-unting pumasok sa kanyang pandinig ang isang pamilyar na tinig, isang tinig na puno ng takot at pag-aalala. Jeho, ayos ka lang ba? Nanginginig na tanong ng kanyang ina habang marahang inaalalayan ang kanyang ulo. Nasaktan ka ba? Dahan-daang iminulat ni Jeho ang kanyang mga mata. Mahina ang kanyang boses nang sumagot, ngunit pilit niyang pinatatag ang sarili. Ayos lang po ako, ina. Agad hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay, mahigpit, halos nanginginig, at niyakap siya na para bang mawawala siya anumang sandali. Kailangan nating umalis, mariin nitong sabi. Ngayon na. Tumakbo tayo. Nagulat ang batang si Jeho at napatingin sa kanyang ina habang hinahatak siya palayo. Bakit po? Tanong niya, halos maubusan ng hininga habang tumatakbo. Lumingon siya sa kanilang pinanggalingan, at doon niya nakita ang isang malaking krus na nakabagsak sa lupa, basag at tila winasak ng kung anong hindi makataong puwersa. Sa likod nito, unti-unting sumusulpot ang mga halimaw mula sa dilim, mga anyong baluktot at kasuklam-suklam, mabilis na papalapit. Nanlaki ang mga mata ni Jeho. Bumalot ang matinding takot sa kanyang dibdib, balik sa kasalukuyan, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Dumagundong ang lupa at nagkalat ang mga debris habang unti-unting hamupa ang alikabok. Sa gitna ng pagkawasak, nakatayo si Jeho, nakangiti, tila nasisiyahan sa lakas na kanyang pinakawalan. Sa kanyang harapan, nakatindig si Baphomet, walang bahid ng takot sa kanyang mukha. Napaka-agresibo mo, malamig na sabi ni Baphomet. Paano mo nalaman na narito ako? Sinadya mo ba akong sundan? Bahagya siyang ngumisi. Hindi ko akalaing ganito mo ako kamimiss. Bigla siyang sumugod, ibinagsak ang kanyang espada sa isang mabilis at mabagsik na galaw. Mabilis ka, sambit ni Jeho habang naiwasan ang atake, nananatili ang mapang-asar ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi ba pwedeng mag-usap muna tayo? Saglit siyang tumingin sa paligid, sa mga wasak na puno at lupang duguan. Sayang ang mga punong ito, dagdag niya. Wala naman silang kasalanan. Dapat mas inaalagaan mo ang mga may buhay. Hindi ka mukhang taong marunong magbiro, malamig na tugon ni Baphomet. Akala mo ba laro lang ang lahat ng ginagawa ko rito? Muli siyang umatake, ngunit itinaas lamang ni Jeho ang kanyang palad. Napakaraming sagabal, mahinahong sabi niya. Isang dambuhalang bagzo ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan, winasak ang paligid at pinilit si Baphomet na umatras. Sa kabilang panig, may umalangaw-ngaw na boses mula sa komunikasyon. Hunter Ma, nakita mo na ba siya? Napakatindi ng impormasyong ibinigay mo, dagdag ng boses. Susuportahan kita, ngunit kailangan mong magulat pagkatapos nito. At siguraduhing iwasan ang madamay ang mga sibilyan. Samantala, inilabas ni Baphomet ang kanyang mga kadena upang salagin ang patuloy na pag-atake. Hindi ka mukhang taong iniisip ang iba, sambit niya habang depensibong pumupwesto. Nagkatitigan silang dalawa, walang umatras. Mula sa likod ni Jeho, unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang ahas, nangangitim ang mga mata at naglalabas ng nakapangangilabot na presensya. Kasabay nito, naglabas si Baphomet ng isang mahiwagang bilog at tinawag ang isa pang nilalang. Si Beelzebub. Binuka ng ahas ang napakalaking bunganga nito, handang lamunin si Baphomet, ngunit isang biglaang pag-atake mula sa itaas ang tumama rito. Nagpaurong ang ahas at agad bumalik sa tabi ni Jeho. Kanina ko pa nararamdaman, bulong ni Baphomet. Paano nagkaroon ng ganito kataas na antas ng mahika ang batang iyon? Bahagya siyang ngumisi. Akala ko pa naman ay nagiging maayos na ang pakikitungo ko kay Beelzebub. Tigilan mo na siya, malamig na sabi ni Baphomet. Mamamatay rin naman siya. Alam ko, tugon ni Beelzebub. Biglang sumugod si Baphomet kay Jeho. Kasabay nito, naghahanda ng isang mapanganib na mahika si Beelzebub, ngunit napansin iyon ng dambuhalang ahas at agad umatake upang iligtas ang kanyang amo. Ngumiti si Beelzebub nang mapansin ang ahas. Dinala mo ang batang iyan para pahirapan ako. Tanong niya. Hindi lang iyon, sagot ni Baphomet. Hinawakan niya si Jeho. Kailangan mong sumama sa akin. Biglang nagbago ang paligid. Lumitaw ang isang enerhiyang hugis mata, at binalot ng makapal na usok ang lugar. Napaatras si Jeho,
tinakpan ang kanyang ilong, naguguluhan sa biglaang pagbabago. Sa isang iglap, lumitaw si Baphomet sa kanyang harapan at nagpakawala ng isang malakas na atake. Naiwasan ito ni Jeho, ngunit sa susunod na sandali, nasa likuran na niya si Baphomet. Hindi na siya nakaiwas. Tumama ang espada, at nasugatan ang kanyang mukha. Napaatras si Jeho, gulat na gulat sa nangyari. Ngunit biglang nagliwanag ang kanyang katawan. Mula sa liwanag, naglabasan ang mga kulay puting paro-paro na pumaligid kay Baphomet. Mas lumakas ka, sabi ni Baphomet. Biglang nahati ang katawan ni Jeho sa dalawa, may masayang ngiti sa kanyang mukha. Mas malakas na ako kaysa dati, wika niya, habang patuloy na nagliliwanag ang kanyang katawan. Dumami pa ang kanyang mga anyo, 1, 2, marami pa. Maglaro tayo, masiglang sabi niya. Tahimik lamang na nakamasid si Baphomet. Sa kabilang dako, kaharap ni Beelzebub ang dambuhalang ahas. Walang interes ang kanyang mukha habang nilalaro ang kalaban. Masyado kang halata sa bawat galaw, panunuya niya. Sa galit, sumugod ang ahas, winawasak ang mga bato sa paligid, ngunit walang kahirap-hirap itong iniiwasan ni Beelzebub. Hindi mo man lang alam kung saan ako naruroon, patuloy niyang pang-aasar. Sa matinding galit, ibinuko ng ahas ang bunganga nito upang lamunin siya, ngunit napahinto ito sa gitna ng galaw dahil sa mahika ni Beelzebub. Matagal na akong nakikipaglaban, malamig niyang sabi. Ngunit kahit sa isang hamak na nilalang tulad mo, kumukulo pa rin ang dugo ko. Ngumisi siya ng masama. Paano nga ba kita tatapusin? Isa ka bang pamilyar? Naisip ko tuloy kung ano ang lasa ng isang ahas. Napahiyaw ang ahas sa takot. Biglang lumitaw ang dalawang batang babae at kinagat si Beelzebub. Napaatras siya, nagulat, at nang tingnan ang kanyang kamay, may dugo. Bakit kayo nandito? Delikado ang lugar na ito. Umiiyak na sigaw ng ahas habang niyayakap ang mga bata. Nanlilisik ang mga mata ni Beelzebub. Matagal na mula nang masugitan ako, at ngayon, dahil lang sa mahihinang nilalang. Sumabog ang kanyang aura, namula ang kanyang mga mata, at lumitaw ang isang mapulang mata sa kanyang noo. Buburahin ko ang inyong pag-iral, samantala, isa-isang pinutol ni Baphomet ang mga anyo ni Jeho gamit ang kanyang mga kadena. Bawat galaw ay eksakto, bawat atake ay walang awa. Nang bumagsak ang huling kopya, tumitig siya sa tunay na Jeho. Ngumiti lamang ito, biglang nagliwanag ang buong katawan ni Jeho. Isang sorpresa, hindi ba? Sabi niya habang itinataas ang kanyang kamay. Subukan mong pigilan ito. Pinakawalan niya ang napakalakas na atake. Ngunit sa isang iglap, nasa likod na niya si Baphomet, at ibinaon ang kanyang espada sa kanyang katawan. Ngumiti si Baphomet habang bumulong. Oras muna. Sabay hatek paitaas ng kanyang espada, at sa isang iglap, nahati ang katawan ni Jeho. Namuti ang kanyang mga mata, tuluyang nawalan ng buhay. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may kung anong biglang bumangga sa aking isipan nang makita ko ang gagong iyon. Nakatayo siya roon, walang kahit anong ekspresyon sa mukha, tila ba wala siyang pakialam sa nangyari. At doon ko napagtanto, ang kapangyarihang hawak ko ay matagal nang lumampas sa kanya. Ngunit sa kabila nito, nagtapos ang lahat sa isang nakababagot na paraan. Bakit kaya inabot ako ng napakatagal sa paghahanap sa kanya kung ganito lamang pala kabilas ang magiging wakas? Sayang ang oras ko. Habang ako'y nag-iisip, muling lumitaw ang abiso ng sistema. Parusahan ang apostol ng pagnanasa. Noong una ko siyang nakatagpo, isa itong pangunahing misyon. Napako ang tingin ni Baphomet sa kanyang palad, bakas ang matinding pagtataka sa kanyang mukha. May nangyayari sa akin, pero bakit hindi ko pa rin ito lubos na maunawaan? Paulit-ulit na lumilitaw sa harap niya ang mensahe ng sistema, parusahan ang apostol ng pagnanasa. Hindi maaari, napalingon si Baphomet sa katawang nakahandusay sa lapag. Hindi na siya buhay. Tiyak akong pinugutan ko siya, bulong niya sa sarili, habang patuloy na umiikot ang kanyang isipan. May mali ba? Isang depekto sa sistema. Paulit-ulit na bumubukas ang bintana ng misyon, hanggang sa tuluyan ng sumabog ang galit ni Baphomet. Arg! Bakit hindi pa rin nagbabago? Lumabas ka, ayusin mo ito. Sigaw niya sa sistema. Muling nagsalita ang sistema. Hindi pa ito tapos, Baphomet. Napakunot ang noo ni Baphomet sa narinig. At sa sandaling iyon, habang siya'y nakatalikod, may kung anong dahan-daang lumalapit mula sa kanyang likuran.
Dahil sa matalas niyang likas na pandama, agad niya itong naramdaman at walang pag-aatubiling iwinasiwas ang kanyang espada. Sumagi sa kanyang isipan ang isang tanong, ito ba'y isang deja vu? At doon nga, lumitaw ang isang halimaw. Isang nilalang na may napakaraming galame, kasabay ng isang marahas na pagsabog sa likuran nito. Muling nagbukas ang bintana ng sistema sa harap ni Baphomet. May naganap na emerhensya, may lumitaw na kamalian sa sistema. Lipulin ng demonyong halimaw sa malapit. Nakatitig si Baphomet sa halimaw, isang nakapanghihilakbot na anyo na may maraming galame, may mga pakpak, at nagliliwanag sa kulay ginto. Ano naman ito? Sambit niya, puno ng pagkalito. Sa tingin mo, sagot ng isang tinig, naniniwala ka bang may Diyos? Walang Diyos. Kasabay ng mga salitang iyon, sumabog ang napakalakas na aura. Nanlaki ang mga mata ni Baphomet habang nakatitig sa demonyong halimaw. Samantala, bumalik ang alaala sa batang si Jeho. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nasasaksihan ang bangungot sa kanyang harapan, isang lalaking nahati ang katawan sa hindi niya maunawa ang paraan. Habang siya'y natutulala, may isang taong biglang lumapit at sinagip siya mula sa mga nagbabagsakang bato. Ang kanyang ina, dalhin mo ito at ilikas mo ang bata. Sigaw ng nagligtas. Ano ito? Tanong ng ina ni Jeho sa babaeng nagligtas sa kanyang anak. Isang aparato na nakakaramdam ng presensya ng mga demonyong halimaw at gumagabay patungo sa ligtas na ruta o kanlungan, sagot ng babae. Gusto ko sanang ibigay ang aparatong panglipat, ngunit naipamahagi ko na iyon sa mga nauna kong nailigtas. Kapag ginamit ninyo ito, maaari kayong makasalubong ng mga mangangaso. At ikaw? Tanong ng ina ni Jeho. Tumalikod ang babae. Hinding-hindi ko iiwan ang aking pamilya rito. Sa harap niya, naroon ang napakalaking demonyong halimaw. Sa kasalukuyan kong lakas, ang magagawa ko lamang ay pigilan ito hanggang sa makalayo kayo ng ligtas, wika niya, bakas ang panginginig sa kanyang mukha. Umalis na kayo, ngayon na. Nakatitig lamang ang batang si Jeho sa babae. Walang magawa, walang masabi. At dito nakita ni Baphomet ang alaala ni Jeho. Habang tumatakbo palayo ang mag-ina, nakamasid lamang si Baphomet. Alaala ba ito niya? Wasak ang paligid, winasak ng mga demonyong halimaw. Nakatago si Jeho at ang kanyang ina sa likod ng gumuhong pader. Tinitigan lamang siya ng kanyang ina, puno ng lungkot ang mga mata. Dahan-dahan silang gumagalaw, nagtatago sa pagitan ng mga sirang tahanan, habang ang aparatong iniwan ng mga ngaso ay patuloy na nagpapakita ng kanilang ruta. Sa kanilang pag-iwas, napatigil si Jeho nang makita ang isang bangkay, may hiwa sa ulo at balikat. Sa di kalayuan, patuloy na gumagala ang mga halimaw. Agad tinakpan ng kanyang ina ang kanyang bibig upang hindi siya makagawa ng ingay. Habang sila'y nagkukuble, biglang sumulpat ang ulo ng isang halimaw. Napako ang kanilang mga mata rito. Ngunit may isang bakal na biglang tumama sa lupa, na siyang umagaw sa pansin ng nilalang. Ilang sandali pa, may tatlong lalaking dumating. Ayos lang ba kayo? Salamat sa habag, wika ng isa. Ito ang kanlungang nasa ilalim ng lupa. Lahat ng narito ay tumakas mula sa mga demonyong halimaw, tulad ninyo. Hindi tulad ng ibang kanlungan, ang lugar na ito ay pinamamahalaan ng karaniwang mamamayan, iniwan na kami ng mga opisyal. Itong lugar ay pinangunahan ng isang tao noong lahat ay nawalan ng pag-asa, si Ministro Ju Hyun-chol. Bagamat limitado ang kapasidad ng bunker, isa-isa niya kaming iniligtas, sinasabing karapat-dapat kaming mabuhay. Dito na kayo pansamantala, masikip man, ligtas ito hanggang sa hamupa ang kaguluhan. Ayos lang, sagot ng ina ni Jeho. Malaki na ang pasasalamat namin na tinanggap ninyo kami. Nag-usap sila tungkol sa pagkain, sa oras ng pagkain, at sa mga supply na sapat para sa isang taon. Habang nakikinig, nakatitig si Jeho sa mga lalaki. Ano ang tinitingnan mo, Jeho? Tanong ng kanyang ina. Sila po, mga mangangaso. Sila ang kumukuha ng supply sa labas. Kung ganoon, wika ng isa. Kung nais ninyo, dumalo kayo sa pagtitipon ngayong linggo. May lugar ng pagsamba rito, isang panalangin din para sa mga nasawi. Lumipat ang eksena. Isang pari ang nagsasalita. Nakapalibot ang mga taong same time na nagdarasal. Ginaya ni Jeho ang kanilang ginagawa, pinagkayam ang mga kamay, ipinikit ang mga mata, at same time na nanalangin. Pumasok sa kanyang isipan ang babaeng mangangaso na nagsakripisyo para sa kanila.
At doon, isang kulay gintong liwanag ang kanyang nakita. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa pari. Sa likuran nito, nagliliwanag ang gintong liwanag. Nang itaas ng pari ang kanyang mukha, may kasama itong banayad ng ngiti. Ngumiti rin si Jeho, tila ba siya'y nabalutan ng habag. Habang nakamasid si Baphomet, nakatayo sa kawalan, mahina niyang wika. Kapag may buhangin sa putik, tiyak na didilim ito. Ito na ang tamang panahon. Nagbago ang eksena habang ang batang si Jeho ay nagbabasa mula sa isang aklat ng mga propesya. Biglang may isang kamay na pumalakpak, pinupuri siya sa husay ng kanyang pagbasa. Inanyayahan ng ministro ang mga bata na palakpakan din si Jeho. Nagniningning ang mukha ni Jeho sa saya, sa kanya tinanong ang ministro. Kamukha ba natin ang Diyos? Sumagot ang ministro, baligtad iyon. Tayo ang kamukha ng Diyos. Agad na nag-ingay sa tuwa ang mga kabataan. Kung ganoon, tulad din natin ang Diyos. May mga mata, ilong, bibig, at tainga. Sabi ng isang batang lalaki. Nagpatuloy ang paliwanag ng ministro. Ngunit hindi lang iyon. Maaari rin siyang maging isang ibong lumilipad sa langit, isang leon na tumatakbo sa lupa, o kahit isang uri ng liwanag. Sa madaling salita, tayo ay anyo lamang ng isang bahagi ng Diyos. Biglang nagsalita ang seryosong si Neyen. Basahin mo naman ang susunod na pahina. Sige, sagot niya. Binasa niya. Sinabi ng Diyos, ngayon ay ibibigay ko sa inyo ang damo at ang mga binhing nakakalat sa buong mundo. Maaari ninyo itong gamitin sa pagsasaka, para sa lahat ng hayop sa kagubatan, mga ibon sa himpapawid, at iba pang nilalang. Napatingin si Jeho kay Neyen nang bigla itong umubo. Agad niyang tinanong kung ayos lang ba siya. Ay nako, mukhang napagod ka ng husto. Kapatid na Jeho, ihatid mo muna siya sa klinika, sabi ng ministro. Habang papunta sila sa klinika, hingilan na humingi ng paumanhin si Neyen. Pasensya na, nakaperwisyo pa ako. Ayos lang, mahinahong sagot ni Jeho. Nanahimik si Neyen nang tanungin siya ni Jeho. Talaga bang umiiral ang Diyos? Ano bang sinasabi mo? Kung talagang umiiral ang Diyos, iisipin niya tayo. At hindi sana nangyari ang sakunang ito. Hindi rin sana ako nagkasakit ng ganito. Naitanong ko na yan dati sa ministro dahil curious ako. Sabi niya, isa raw itong pagsubok, isang pagsubok para tayo'y lumago. Kung ganoon, paano ang mga namatay? Sila ba ang mga hindi pumasa sa pagsubok? Tanong ni Jeho. Hindi, sabi niya, sila raw ang pumasa. Nauna lang silang makilala ang Diyos. Tayong mga nabubuhay pa ay may mga bagay pang kailangang gawin, kaya hindi pa tayo kinukuha. Kailangan mo lang magtiwala sa ministro. Oo, naramdaman ko ang kabanalan ng ministro. Kaya nagtitiwala ako sa kanya at araw-araw akong nagdarasal, ipinagdarasal ko na mawala ang gate shock at mapuno ng kapayapaan ang mundo. Mangyayari iyon, dahil sa atin. Gusto kong tumanda agad. Neyen, gumaling ka agad ha. Para maging mabubuting adulto tayo ng magkasama. Ngumiti si Neyen sa sinabi ni Jeho. Pwede mo na akong ibaba. Ayos ka na ba? Oo, kaya ko nang maglakad. Inalalayan siya ni Jeho habang naglalakad sila, at may nakita silang dalawang tao sa unahan. Hindi ba't iyon ang nanay ni Minsu? At yung kasama niya, isang mangangaso. Saan kaya sila pupunta? Sino ba ang nakakaalam? Sa klinika muna tayo. Ngunit may bumabagabag pa rin sa isip ni Jeho. Tinanong siya ni Neyen kung ano ang problema, ngunit nakatitig lang siya sa kawalan. Wala lang, fair na. Samantala, nabangga ng nanay ni Jeho ang isang babaeng may dalang palayok, at natapon ang laman nito. Ay nako, sayang naman, sabi ng babae. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang nanay ni Jeho, ngunit hindi siya tinantanan ng mga tsismosa. Napakahalaga ng pagkain ngayon, paano mo hinayaang matapan iyan? Talagang wala kang silbi. Sok. Tahimik niyang tiniis ang mga panlalait. Ginang, nakagawa ka na ba ng gawaing bahay dati? Hindi po. Trabaho lang po ang inatupag ko noon. Paano naman ang asawa mo? Naghiwalay po kami ng ipanganak si Jeho. Kaya pala hindi ka marunong sa gawaing bahay. Ikaw na lang ang mag-errand. Sige po. Kung makakatulong ako. Kung ganoon, ikaw na ang bahala dyan. Habang naglalakad siya, may narinig siyang bulungan. Palalayasin na raw siya. Si Jeho ba? Dati raw may negosyo ang pamilya nila bago ang gate shock. Kawawa naman.
Ililipat daw siya sa ibang shelter. Ibang shelter, pero sinabi ng ministro, sinabi niyang lahat ay ililigtas niya. Sa tingin mo ba talaga iyon ang gusto ng ministro? Ewan, hinihikayat siya ng iba, kaya siguro. Ganoon ba? Desperadong tanong ng nanay ni Jeho. Hindi makatarungan na umalis siya rito, wala naman akong magagawa. Sa tingin ko wala nang mas ligtas pang shelter kaysa rito. Ma'am, kung ganoon, pwede ba akong magmakaawa sa ministro? Samantala, makikita si Jeho na kumakain. Ayoko nito, grabe ka, nagrereklamo ka pa sa ganitong sitwasyon. Tsokolate, gusto ko ng tsokolate. Iyak ng bata, wala na, bukas na lang. Minso, sabihin mo ako. Halatang may iniisip si Jeho. Jeho, kakausapin ko muna ang ministro. Dahan-dahan lang sa pagkain. Opo, habang kumakain, may tumawag sa kanya. Saan ka pupunta? May nadiskubre kaming interesting na lugar. Sigurado akong magugustuhan mo. Sabi sa atin bawal dito. Ayos lang ba? Ayos lang yan, abala ang mga matatanda. Nagtinginan ang dalawa, nagtataka. Ano itong lugar na ito? May mga bakal na rehas, sabi nila may sewer tunnel dito na hindi na ginagamit. Dito, sabi ng batang nakadilaw. Sa loob, tumambad sa kanila ang isang napakalaking gusali. May ganito pala rito, parang templo sa comics, gulat na sabi ng babae. Tahimik na minamasdan sila ni Baphomet. Ito ang lugar kung saan naroon ang fragment ni El, ang Tower Nest. Pero parang wala namang laman, dahil ba ito sa gate shock? Hoy, tingnan mo rito, hindi pala nawala. Ang gate shock ay naganap dahil sa kapabayaan ng tower. Posible ring ang tower nest mismo ang dahilan ng pagkabuo ng mga tore. Samantala, kausap ng nanay ni Jeho ang ministro. Narinig ko po ang usapan, pero dahil isa na tayong komunidad, hindi ko po ito maaaring desisyunan mag-isa. Kung may magagawa kang kapaki-pakinabang para sa iba, baka payagan siyang manatili. Pero halos wala naman po akong magagawa. May naisip ako. Ano po iyon? Sumali ka sa church assembly araw-araw. Karamihan sa mga R-square dito ay relihiyoso. Kung makita nilang aktibo ka, baka mapalapit ang loob nila. Gagawin ko po. Kailan po ang assembly? Dumating ang gabi. Hinaplos ng ina ni Jeho ang ulo ng anak bago siya magpunta. Inabot sa kanya ng ministro ang isang itim na balabal. Isinuot niya ito. Lahat ay lumuhod, maliban sa kanya. Ngumiti ang mga kulto, tinatanggap ang bagong miyembro. Pagsapit ng umaga, sinabi ng isang bata kay Nean na hindi nila makita si Jeho. Huwag mong sabihing pumunta na naman siya roon. Saan? Sa templo. Nanlaki ang mata ng nanay ni Jeho. Saan siya napunta? Gabi na pero wala siya sa kwarto. Lumapit ang mga kasapi ng kulto. Nanay ni Jeho, bakit narito ka? Maghanda ka na para sa assembly. Nawala si Jeho, hindi ako makakasama ngayon. Sigurado kaming nasa loob lang siya, mahalaga ang assembly ngayon. Pasensya na, hahanapin ko muna ang anak ko. Nagbago ang ekspresyon nila. Kahit gumawa ka ng 100 mabuti, kapag may isang pagkukulang ka, wala kang silbi. Naalala niya ang sinabi ng ministro. Sumali ka sa assembly araw-araw. Natahimik siya, suot ang balabal, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Pagkatapos nito, hahanapin ko si Jeho. Sa loob ng ritual, mahal naming mga kapatid, ngayong gabi ng kabilugan ng buwan, susubukan natin ang inyong pananampalataya. Mahal ba ninyo ang Diyos? Oo, sigaw ng lahat. Handa ba kayong ayalay ang buhay ninyo? Oo, handa ba kayong ipakita ang puso at kaluluwa ninyo? Tanong ng ministro sa kanya. Biglang hinubad ng lahat ang kanilang balabal, hubad ang mga katawan. Anong klaseng ritual ito? Sigaw niya. Hindi mo ba mahal ang Diyos? Hindi ka ba handang magsakripisyo? Tinuring siyang rebelde. Sinugod siya ng mga kasapi. Tumakbo siya, nakita ang magulang ni Minso. Ministro, ang mga ito, hindi mo ba gustong manatili rito? Malamig na sagot ng ministro. Kung ganoon, kailangan mong manalo sa puso nila, gamit ang katawan mo. Naabutan siya ng mga kasapi. At doon, nasaksihan ni Jeho ang lahat, nakadilat ang mga mata sa pagkabigla, hindi niya maunawaan kung bakit. Samantala, lumipat ang eksena kay Minso. Si Minso ay laging may hawak na tsokolate at palaging kinakain ito, ngunit sa araw na iyon, bigla niya kaming inabutan ng tig-iisang tsokolate.
Isang bagay na hindi namin kailanman naranasan, lalo na't mahigpit ang paglalaan ng pagkain para sa amin. Tinanong ko siya kung saan niya nakuha ang mga tsokolate. Ibinigay po ng isang nanay, sagot niya. Pumasok sa isipan ni Jae-ho ang mukha ng ina ni Min-soo, ang babaeng madalas niyang makita na may kasamang isang mangangaso. Napasubsob si Jae-ho, ipinatong ang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod, tila ba may mabigat na iniisip. Maya-maya, pumasok ang kanyang ina at tinawag ang kanyang pangalan. Marami akong natulungan ngayon, sabi nito, sabay abot ng tsokolate. Ito ang ibinigay nila kapalit. Gusto mo ng tsokolate, hindi ba? Mula noong araw na iyon, palagi nang inuuwian ng kanyang ina si Jae-ho ng tsokolate. Napangiti si Jae-ho. Ina, tayo na. Masigla niyang sabi, tila ba nais niyang siya mismo ang magsubo ng tsokolate sa kanyang ina. Ngumiti rin ang kanyang ina, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may nakatagong lungkot. Hinayla ni Jae-ho ang kanyang kamay. Dito po, ina, may narinig akong may lagusang kanal sa ilalim ng lupa. Mahigpit na magkahawak kamay ang mag-ina. Kapag nakaalis tayo rito, bulong ng ina, gaganda rin ang lahat. Ngunit sa mismong araw na iyon, namatay si Jae-ho. Lumipas ang 3 gabi, at muli siyang nabuhay. Kung iisipin, nakakatawa, bulong ni Jae-ho. Hindi ko maisip na makakaramdam sila ng kabanalan mula sa isang karaniwang tao. Tama si Neon. Kung tunay tayong kinaawaan ng Diyos, bakit nangyari ang gate shock? Kung tunay siyang nagmamalasakit, hindi sana nangyari ito sa akin at sa ina ko. Napatawa siya, isang halakhak na nakakikilabot. Kahit na nangyari man iyon, imposibleng dininig niya ang mga panalangin ko. Ipinagdasal ko na patayin niya ang huwad na ministrong iyon. Nakangising may luha sa mga mata, bulong niya. Hindi siya umiiral, hindi ba? Wala talagang Diyos. Biglang umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw. Ganito na ito mula pa sa simula. At noon, nagsimulang lumiwanag ang kanyang katawan ng gininto ang liwanag. Humarap siya, nagliliyab ang mga matang kulay ginto, mabigat at malamig ang tingin. Inilahad niya ang palad at nagpakawala ng enerhiya. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Mula sa liwanag ay unti-unting nabuo ang 2 babae. Lumapit ang mga ito at magalang na yumuko. Ikinagagalak naming makilala ka, guro. Kami ang iyong mga pamilyar. Susundin namin ang anumang ipag-uutos mo, anuman iyon. Tutuperin ba ninyo ang bawat sasabihin ko? Tanong ni Jae-ho. Opo, sabay na sagot ng dalawa, nakangiti. Kung gayon, wika niya, nakangiting masaya habang nagdidilaw ang kanyang mga mata at naliligo sa dugo ang kanyang mukha, patayin natin ang punyetang ministro. Lumipat ang eksena sa 2 babaeng naglalakad habang nagmamadali. Totoo bang nakita mo sila? Tanong ng isa. Oo. Dumaan rito si Jae-ho at ang kanyang ina, tapos nawala sila ng 3 araw. Bakit pa natin sinabi iyon? Ano bang sinasabi mo? Sinabi mo yun dahil alam mong naririnig tayo ng ina ni Jae-ho. Kung hindi ka sana pakialamera, edi sana hindi tayo pinag-initan ng baliw na grupong iyon. Pero pumayag na tayo, hindi ba? Para mo namang ako ang masama. Biglang lumitaw si Jae-ho sa kanilang harapan, humihingi ng tulong. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Ang ina ko po ay, nasa ilalim ba? Opo, nadulas siya. Pakiusap po, hindi ba patay na siya kung mula sa ganyang taas? Paano mo nasabi yan sa bata? Ano ang gagawin natin ngayon? Jae-ho, hindi natin kaya ito ng tayong 2 lang. Tawagin mo ang iba. Nakatayo lang si Jae-ho, walang bakas ng emosyon. Alam ninyo po ba, marahan niyang sabi, palaging umaalis ang ina ko. Tuwing gabi at may inuuwi siyang tsokolate. Alam ba ninyo yun, mga ale? May espesyal na serbisyong pangsimbahan iyon. Para lang sa matatanda, mabilis na sagot ng isa. Oo, serbisyong pinamumunuan ng ministro. Gusto mo ang ministro, hindi ba, Jae-ho? Ayaw ko, malamig niyang tugon. Nagngit-ngit ang 2 babae. Nakangiti si Jae-ho habang sinasabi niyang kinamumuhian niya ang ministro. Biglang lumitaw ang kanyang mga pamilyar at itinulak ang 2 babae pabagsak sa kailaliman. Ngayon ay sigurado na ako, wika ni Jae-ho. Alam ninyong lahat ang ginagawa ng ministro, ngunit pinili ninyong magbulag-bulagan para lamang mabuhay. Hindi ba kayo nasusuklam sa inyong sarili? Ngumisi ang 2 pamilyar. Alam mo na ang susunod na gagawin, hindi ba? Inilabas nila ang matatalim na kuko at isa-isang inatake ang mga kasapi ng kultong simbahan.
Nagsitakbuhan ang mga tao sa takot. Isang lalaki ang biglang mawala ng ulo at bumagsak sa tabi ng isang babaeng nanginginig sa sindek. Isang dambuhalang ahas ang gumapang palapit, nakatitig sa kanya ang mapupulang mata. Samantala, naguguluhan si Neon sa nagkakagulo sa paligid habang hinahanap ang kanyang ina. Ngunit may nakita siyang pamilyar na figure, si Jae-ho. "Nasaan ka ba?" tanong niya habang hinahawakan ang kamay nito. "May mapanganib na nangyayari. Tumakas na tayo." Ngunit hindi gumalaw si Jae-ho. "Alam mo ba," sabi niya, "na darating ang panahon na kailangan mong gumawa ng hindi maiiwasang desisyon kapag ikaw ay tumanda. May posibilidad na maging mabuting tao ka, ngunit hindi ako sigurado kung kaya kitang protektahan." Nang inag ang tinig niya, "Kaya mas mabuting patayin na lang kita bago pa iyon mangyari." Sa ibang dako, may magkasintahang naglalambingan. "Napakaganda mo. Ilang taon ka na?" 35. "Perpektong edad. Paano namatay ang asawa mo?" Sa gate shock. "Anong klaseng lalaki ang hindi kayang ipagtanggol ang kanyang babae?" "Tama ka. Iba ang ministro. Paprotektahan niya tayo hanggang dulo." Biglang may dumating na lalaki upang magbabala, ngunit bago pa siya makapagsalita ay pinaghati ng mga pamilyar ang kanyang katawan. Namutla ang ministro. "Ano ang ginagawa mo, lintik na bata?" Ngunit lumapit lamang ang dalawang dalagang naliligiran ng gintong liwanag. Namangha ang ministro sa kanilang kagandahan. "Bakit mo ginagamit ang mga salita ng Diyos?" Bulong ng isa, at pilit na inamin ng ministro ang lahat ng kanyang kasinungalingan, hanggang sa hindi na niya maintindihan kung bakit niya sinasabi ang katotohanan. Mula roon ay walang awa siyang pinahirapan. Ngumisi si Jae-ho sa tuwa.